You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Will we ever know what we have been given? He has chosen us and called us His own. Flowing from His throne, there is a river, bringing life and health wherever it goes. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. We will bless your name, always and ever, and offer up the sacrifices of praise. Teach us, Lord, we pray, to live in your presence. Make us more and more like you every day. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Oh, what a joy to know. Oh, our Father loves us so. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa kabutihan po ng Diyos sa atin. Glory to His name. Patuloy po nating ipanalangin ang mga bubuksan natin mga Bible studies. Meron po tayong, sa Miyerkules po ay meron tayong Bible study kina Brother Erwin. Ano po? Ang lahat po ay inaanyayahan, especially po yung mga nasa Purok 2. Ano po? Tayo po ay magkakaroon ng Bible study doon. At ipanalangin din po natin na tayo po ay nagbabalak na bibili po ng isa pang aircon dito po sa banda po dito. Ano po? Kasi mainit.
parang hindi kaya ng dalawa. Dito po, mainit po dito. Pag-pray din po natin kung kinakailangan pang isa dyan sa gitna. Kapag panahon po ng tag-init ay naiinitan. Ano po? Praise the Lord. Meron po tayong prayer meeting online, ano po, at kada Friday 7:30. Tingnan lang po natin yung yung link doon po sa group chat po natin sa church natin. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Daniel chapter 11 verse 32. Tayo pong lahat ay tatayo bilang paggalang sa salita po ng Diyos. Daniel chapter 11 verse 32. Ito po ang salita ng Diyos. Magbabasa po ako sa King James Version. Daniel chapter 11 verse 32. Ang sabi po ay ito. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito na inyo pong ibinigay upang kami ay makasamba, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong presensya, sa inyo pong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa aming pong mga buhay. We pray for the Holy Spirit na ikaw po, O Diyos, ang siyang humipo sa aming mga puso. Dalangin namin, O Diyos, ang inyo pong pagkilos sa bawat puso. Ikaw ang magsalita, Panginoon, ng mensaheng ito. And we pray, Lord God, that in everything, Lord God, you will be glorified. Panginoon, hinihiling ko po, Diyos, na ikaw ang manguna sa akin, maibigay ko ang Panginoon ng iyong mga salita ng tama, Panginoon, at ng naaayon po sa inyong kalooban. We pray that in everything that we will do, Lord God, our heart's intention is to honor, glorify your name. We praise you, Lord, and we thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Paano po kaya tayo dapat mamuhay in our time? Sa panahon po natin, ang katotohanan po ay binabaluktot. The truth is being distorted. At marami po ay they openly do evil things. At hindi po sila nahihiya. Ano po? At ini-express po nila ang they express their non-belief of God, and they also express their hatred towards God. Hindi po ba? Marami po ang ganyan sa ating panahon. Hindi na sila naniniwala sa Diyos, hindi sila umaayon doon sa kung ano ang sinasabi po ng Biblia. Ano po, yan ay kanilang tahasan pong kinokontra ang salita ng Diyos. Sa panahong ganito, paano po tayo dapat mamuhay? Paano po tayo, how will we conduct ourselves in this wicked generation? We are in the last days. Ano po? Ang last days po ay ang Panginoong Jesus ay dumating dito, ano po? Namuhay, ibinigay ang kanyang buhay, nag-resurrect, ano po? Ang ating panahon ay panahon ng last days. At ito po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sa New International Version, ito po, ang sabi niya, but mark this, there will be terrible times in the last days. We are in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited,
lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Ang dami po, At marahil makikita po natin na marami po dito, kung hindi man lahat, ay makikita natin sa ating panahon. Hindi po nagkulang ng paalala ang salita ng Diyos. Ano po? Ipinakita ng Diyos kay Paul, na sinulat naman kay Timothy at sinusulat po din yan sa atin, na maging sa Philippians chapter 3 verse 18, sinasabi po, many live as enemies of the cross of Christ. Yan ang ating panahon. Since ito po ay pinaalala sa atin ng Diyos, we should not be surprised by all of this. Pero ang kailangan po, tayo po ay mamuhay ayon doon po sa mga standards na binigay ng salita ng Diyos sa atin. Amen. The Lord will be with us. Amen. Sa atin ng Panginoon, ang kanyang pangalan ay Emmanuel, God with us, as we live godly lives in this wicked generation. We are not of those who do wicked things. Amen. Hindi po tayo dito, wala po tayo dito sa mga sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. We are of those who believe. Amen. We are of those who love God. We are of those who worship the Lord. At dahil po dyan ay we can do exploits for God. Ano po, ang ating pong text ay kinuha mismo, ang ating pamagat ay kinuha mismo doon po sa ating text. Ano po, ang sabi po ay, those who know their God shall do exploits. Ano po? We can, by the grace of the Lord, we can do exploits for God. Ibig sabihin, tayo po, we can do great things for the Lord. Ang ibig pong sabihin nito ay, tayo ay pwedeng maniwala sa Diyos. At dahil sa ating paniniwala sa Diyos, we can do great things, and the Lord will do great things in us and through us kapag tayo po ay umahakbang ayon sa pananampalataya. But how can we do great things for the Lord kapag alam natin sa ating sarili na tayo po ay mahina? Di po ba? We are weak. Pero kahit po doon sa katotohanan na yon, na alam natin na tayo po ay mahina, mayroong ding katotohanan na ang Diyos ay malakas. Na siya ang magpapalakas sa atin. Tama, tayo po ay limitado lamang. Pero ang Diyos po natin, He is an all-powerful God. Unlimited po ang kanyang kapangyarihan. And we can trust in the Lord that through our lives, the Lord will do exploits in and through our lives. Amen. Ang sabi po doon sa ating binasa ay, those who know their God. Ano po? Babalikan ko lang po, Daniel chapter 11, verse 32. Ito pong sinasabi niya, sa first part nito, ano po, yung later part ng verse, sabi po, but the people who know their God. Una po, in order for us to make exploits or do exploits, we need to know God. Kilalanin ang Panginoon. Maranasan natin ang Diyos. Kilalanin ang Panginoon. Si Paul, ito po ang kanyang passion. Ito ang kanyang ninanasa sa kanyang puso all throughout his life. Nung makilala po niya ang Panginoon, ito na ang laman ng kanyang puso. Ang sabi po niya, I want to know Christ. Yes,
to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Philippians 3:10. Sabi niya, I want to know Christ. I want to know Christ. Ano po? Gusto kong makilala, lalong makilala si Kristo. Nandun pa po ba sa ating mga puso ang passion na yon? Na nasa ating, ninanasa natin sa buhay natin, ano po, higit sa mga bagay ng mundong ito, pwedeng maibigay ng mundo, ay yung nasa natin na makilala ang Panginoon. Do we still have that passion for Jesus Christ? Like that of Paul. I want to know Christ. Ang mga buhay po natin should be consumed in knowing the Lord. Doon natin i-invest ang ating buhay. Diyan natin ubusin ang buhay po natin. Ano po? Diyan natin i-spend ang buhay natin in knowing the Lord. Ano po? Mauna dapat in knowing the Lord. Yun yung ating before our service to God. Yun yung ating nasa passion natin. Makilalang lalo ang Panginoon. Knowing the Lord means to have a continuing, intimate, personal, and close relationship with Jesus. Iyan po, ano po, knowing Him. Paano ba yung, pag sinabi natin knowing the Lord, ano bang ibig sabihin yan? Iyan po ay yung maging intimate tayo sa Kanya. Hindi lamang tayo mayroong alam patungkol sa Diyos, kundi tayo ay malapit sa Diyos, ano po, hindi natin pinapabayaan ang relasyon natin sa Panginoon. It is not only knowing about the Lord, but knowing Him. Knowing God is an intimate connection. Nandun yung connection natin sa Panginoon. Ano po? Malapit tayo sa Kanya, connected tayo sa Kanya, meron tayong relasyon sa Kanya. Ano po? At ang connection natin sa Kanya na yan, na malapit na connection, it should result in transformation of our lives. Doon masasabi nating ninanasa natin na siya ay lalong makilala. Ang Panginoong Hesus ay nagsabi po sa John chapter 17 verse 3, now this is eternal life, that they know you. So, yung knowing God pala, ano po, knowing Him is translated or equated to eternal life. Kasi sabi niya, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So hindi po or yun, ano? And siya, you know God, ano po? Eternal life is knowing God, eternal life is knowing Jesus Christ. That's eternal life. So knowing God pala ito ay eternal life. Buhay na walang hanggan. Know Him. Kaya pala ang sinasabi ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Kasi yun pala ay eternal life. It means eternal life. Knowing God is eternal life because of what Jesus had said, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Knowing God is a prerequisite po to doing exploits. Ang sabi natin, ang pamagat po natin, doing exploits for God. But before you can do exploits for God, ano po, ay kailangan muna na makilala natin ang Diyos. Kailangan meron muna tayong relasyon sa Diyos. Tayo ay tama sa harapan ng Diyos. Ano po? Napakarami po ng mga gumawa ng mga kamangha-mangha or exploits for God. Isa po dyan ay si David. Si David po in his young age ay meron siyang relasyon sa Panginoon. Ninanasa niya na makilala niya ang Panginoon. Bakit po natin alam? Basahin natin yung mga, nung siya po ay shepherd pa lang, nung siya ay bata pa, ang dami na po niyang na-compose na mga awitin para sa Panginoon. Karamihan po sa libro po ng Psalm ay siya ang sumulat. Hindi naman siya ang lahat ng sumulat niyan, pero napakarami po, majority
of the Psalms were written by David. Kahit po nung siya ay bata pa. Ako iniisip ko na naisulat po niya ang Psalm 23, hindi po nang hari siya. Kundi marahil iyon ay noong siya ay bata pa. Ano po, nung teenager, nung siya po ay shepherd boy. Ano po? Nung si David po ay lumaban kay Goliath, it was just the result of his faith and trust in God. Biruin po ninyo, no? Balikan po natin ang istoryang yon. Si David po ay inutusan lang ng kanyang ama na siya po ay magdala ng pagkain doon po sa war zone. Kasi po mayroong labanan ng mga Filisteo at ang mga Israelites. Ano po? At sabi po ng tatay po ni David, punta ka doon, ipagdala mo ng pagkain ang iyong mga kapatid at ipagdala mo rin ng pagkain ng kanilang mga commander. Nung maibigay po niya ang pagkain, eksakto, ano po, nandun na siya, doon sa war zone na yon, eksakto po, si Goliath ay sumisigaw. Nandun siya sa kabilang, nandun ang mga Israelita sa kabilang bundok, ano po, at nandito sila. Ang namamagitan po sa kanila ay valley. Ano po, at sumisigaw po si Goliath. Ano po, hinahamon niya kung sino man yung matapang doon ng mga Israelita. Ang sabi po ni David, sino, who is this uncircumcised man? Na sumisigaw at hinahamon yung mga anak ng Diyos. Ano po? Ang sabi, tapos naglakad-lakad si David. Sabi, ano bang gagawin doon sa kung sinong makikipaglaban dyan? Ano po? Humarap po siya kay Saul. Kasi nalaman nila, merong gustong lumaban kay Goliath. Sinabi siya. Ano po, ang katotohanan nga po, galit na galit yung kanyang mga sundalong kapatid eh. Sabi niya, bakit mo ikaw sinasabi na parang ganito, ikaw magpapasikat na ka na naman, Ken. Parang ganun po yung sinasabi nila eh. Sino bang naiwan doon sa mga kukonting tupa natin doon? Bakit ka rito? Siguro natatakot sila para kay David. Tapos sabi ng panganay nila, I know how wicked your heart is. Hindi nila alam ang puso ni David, ano? Kasi si David, ang comment ng Diyos sa kanya ay, a man after God's own heart. Bago po siya lumaban, kay David, o kay Goliath, ako po ay naniniwala, na panalunan niya ang labanan na yon, it's because of his faith and trust in God. Kasi nung makaharap po niya si Saul, ang sabi ni Saul, ikaw ba lalaban sa kanya? Ang sabi niya, lalabanan ko po. Tapos ang sabi ni Saul, you are just a boy. And he is a warrior all his life. Pero po, ano po ang sabi ni David sa kanya? Ang sabi po ni David ay, ako po ay pastol. Kapag po ang aking mga tupa ay kinukuha ng mga leon at mga oso, yan po ay aking inahabol. At pinapatay ko ang mga leon at oso sa pamagitan ng aking mga kamay. Ang sabi niya, ibibigay niya sa akin ang Filisteong yan. What a faith. What a faith. Lalabanan po niya at magtatagumpay siya kay Goliath because of his faith in God and trust in God. Ano po? Gaano po natin kakilala ang Diyos? Kung minsan, ayaw po nating humakbang sa pananampalataya, kasi natatakot po tayo. Ako po ay naniniwala that God has proven Himself in the past to us. Bakit hindi tayo humakbang sa pananampalataya kung kakilala natin ang Diyos?
Amen. How do we know our God? How deeply we know our God? Is He our continuing passion? Kagaya po ni David, if God is our continuing passion, ano po? We will be strong. We will be courageous. Ano po? Which leads us to the second point. Ano po? Doing exploits for God, unang-una po, know Him, know God, and number two, stand firm. Ano po? Sabi po, but the people who know their God will firmly resist Him. Sa King James Version, balikan po natin, ang sabi ay, the people that do know their God shall be strong. Magiging malakas. Ano po? Kapag kinilala natin ang Diyos, kapag isinurrender natin ang ating buhay at tayo po ay nagpapatuloy sa ating passion sa Diyos, we will be strong. The people that do know their God shall be strong. We will stand firm. Ano po? Against the wickedness and ungodliness that is prevalent in this world. Magtatagumpay po tayo. Naniniwala po kayo doon? Amen. We will stand firm against the wickedness. Ano po? Hindi po tayo makakasama. Hindi po tayo parte ng masama. Tayo po ay kasama, kasangga natin ang Diyos. Tayo po ay patuloy na magpapasakop sa Kanya. Ano po? At hindi tayo mamumuhay ng ayon sa pleasures ng mundong ito. Tayo ay mamumuhay na mayroong kabanalan. Ano po? We will stand firm on our convictions. Ang ibig sabihin po nito ay we will not be moved or shaken by the world, by the wickedness of the world, by the ungodliness of this world. We will not be shaken or moved by the pleasures that the world may offer. Kasi nandun na po yung unang point natin, we know our God. Ano po? Tayo po ay sure, tayo po ay steady with our faith in the Lord. We are immovable. Amen. Sigurado po tayo sa tagumpay na ibibigay ng Diyos doon po sa pang-araw-araw natin na labanan sa buhay. We have battles every day. Kung minsan ang labanan po natin ay patungkol sa mga pangangailangan natin, kung minsan ang labanan natin ay tayo ay mayroong karamdaman o karamdaman ng ating mga mahal sa buhay o pangangailangan ng mga mahal po natin sa buhay. Kung minsan mga problema na iniisip natin, paano natin mabibigyan ng solusyon ang mga ito? But we know that the Lord will give us victory in every battle. Amen. Si David, sigurado po siya. Balikan natin ang ating ginawang halimbawa kanina, si David. Si David po, sigurado po siya sa tagumpay na bibigay ng Diyos against Goliath. Nung nag-uusap po sila ni Saul, sa 1 Samuel, chapter 17, verses 36 up to 37, ito po yung usapan nila. Nandun na po sa harapan ng hari, si David, kasi pinatawag siya, merong gustong lumaban. Kasi doon po sa buong mga kasundaluhan po sa Israel, walang gustong lumaban. They were seasoned soldiers. Pero pag makikita po nila si Goliath, 9 feet tall, ano po, at ang kanyang mga armors po ay more than 50 kilos. Yung mga ano niya, dala-dala po ni Goliath. Si David, gusto niya siyang lumaban. Balikan natin ang kanilang pag-usap. Ang sabi po, your servant is both killed the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them.
The Lord who has rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Hindi ibig sabihin, wala pang labanan, si David naniniwala siya, Lord, magtatagumpay ako. Naniniwala siya, sinasabi niya kay Saul, ibibigay po sa akin ng Diyos sa aking mga kamay, si Goliath. Yun ang usapan nila. Kaya pumayag si Saul nga eh. Standing firm means we are trusting God for the results of our actions because we obeyed His will. Totoo sa ating mga puso, alam natin na hindi tayo nag-aalinlangan, na hindi tayo magtatagumpay, hindi tayo nag-aalinlangan doon. Sigurado tayo na tayo ay magtatagumpay sa buhay na ito. We just stand firm. Kasali po doon sa pagtayo, doon sa ating pananampalataya ay ang tagumpay na bibigay ng Diyos. Ano po? Si Moses po, ganun din ang sinabi sa kanya ng Diyos. When they were trapped, ano po? Doon po sa Exodus 13-14. Kung minsan po talaga, dinadala tayo ng Diyos doon sa kalagayan na wala tayong pagtitiwalaan kundi siya lamang. Bakit yun ang pinili ng Diyos na daan para sa kanila? Wala silang madaanan eh. Natrap po sila sa Exodus 14. Ano po? Sa Exodus 14 po ay nung parating yung mga kalaban, mga Egyptians, ano po? At sila po ay ang mga Israelita ay nasa gitna ng mga Egyptians na parating at sa Red Sea. Nag-trap sila. Sabi ko nga, kung minsan tayo po ay dinadala ng Diyos, it's as if we were trapped. Pero hindi. Gusto lang ng Panginoon na siya po ang pagtiwalaan natin at ang Diyos ay gagawa ng kamangha-mangha sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Sinabi po ni Moses, stand firm and see the salvation of the Lord. The Lord will fight for you. At alam natin ang istorya, hindi po ba ang Diyos ay gumawa ng daan doon po sa gitna ng Red Sea at ang mga Israelites ay dumaan po doon. Pero ang sabi po ni Moses, stand firm. Stand firm and see the salvation of the Lord. Po. Let us stand firm in our faith. Marami po tayong dadaanan sa buhay. Marami po tayong mga kahaharapin na mga pagsubok sa ating buhay. Pero kagaya po ng sinabi po ni Moses, stand firm and see the salvation of the Lord. The Lord will fight for you. Ini-encourage din po tayo ni Paul sa 1 Corinthians 15:58, ang sinulat po niya ay, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Ilang beses po, na sinasabi ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod, stand firm in your faith. Huwag kang aalis dyan. No? Let nothing move you. Stand firm in your faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Let nothing move you. We should stand firm. At sa ating pagtayo, sa ating pananampalataya, kasama po noon ay ang tayo ay maglingkod sa Diyos. Kapag tayo ay nagnanasa na makilala ang Panginoon, nandun yung passion natin sa Diyos. At tayo ay binigyan ng kalakasan ng Diyos.
Gamitin po natin ang ating buhay upang paglingkuran ang Diyos. Sabi niya, always give yourselves fully to the work of the Lord. Mas kailangan po ng mga tao ngayon ang makarinig ng salita ng Diyos. Noon kailangan hindi po nawawala ang pangangailangan ng tao na ganyan. Pangangailangan ng salita ng Diyos. And let us give ourselves fully to that work of the Lord. Share Jesus Christ. Ang sabi po ni Paul, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Marami po tayong pwedeng gawin para sa ating mga sarili, para sa ibang mga tao, o para sa mga mahal po natin sa buhay. Pero alam po ninyo, kung yan ay hindi natin ginawa para kay Jesus Christ, kasi pwede naman gawin natin ang lahat ng bagay para kay Jesus, Base po sa Colossians 3:17 at saka Colossians 3:23. Kung hindi po natin gagawin ang mga bagay para kay Kristo, ang lahat pong yan ay hindi po counted sa eternity. Ang counted lang sa eternity ay yung mga ginawa natin para kay Jesus Christ. Amen. Tayo po ay pinalalakas ng Diyos kapag nandun po yung nasa natin to know God. Ay tayo ay pinapalakas ng Diyos. We will be steadfast and firm. And when we are steadfast, firm, and strong, we must serve God with our lives. Which leads us doon po sa susunod na point natin. Doing exploits for God. Number 3 po ay we should take action. Take action. Ano po ba ang exploits? Magbuhat kanina, sinasabi ko yung exploits. Ang exploits po ay, ang ibig sabihin ay heroic deed or achievement. Mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na heroic, yun, mga parang bayani, mag-celebrate tayo ng bukas. National Heroes Day. Bukas, So ito po yung mga bagay na mga heroic deeds para sa Diyos. Ang meaning po niyan ay a heroic deed of achievement, a bold or daring feat. Bold, daring feat. At yan ay gawin natin para sa Diyos. Ngayon, babalikan ko po yung sinabi ko kanina na paano tayo magkakaroon ng mga exploits para sa Diyos, tayo po ay mahina. Mangyayari po yan if we take bold steps of faith. Tayo po ay maniwala sa Diyos in what He can do through our lives. Nang marinig po ni David ang defiance po ni Goliath, doon po sa 1 Samuel 17 verse 23, David took action. Narinig niya, hindi man po siya doon. Kumbaga titingnan mo lang po, parang si David dapat wala siya doon. Kasi nga po, inutusan lang siya ng tatay niya na magdala po ng pagkain. Pero meron po bang aksidente sa Diyos? Hindi po ba yan ay ino-ordained ng Panginoon? At si David, nung pong walang mag-take action sa mga sundalo na matatapang po ng Israel, ang sabi niya, count me in. Ako po ang lalaban sa kanya. Ang sabi po sa verse 23, tingnan naman ang tapang ni David, Hindi po ito trained na sundalo, basahin po ninyo ito, maganda yung istorya, yung nandun siya. Matutuwa ka nga doon pa sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi ko alam kung matutuwa ko o mainis ka.
But by the way, he was anointed na pala dito to be king. Ano po? Ibig sabihin, ng Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Basahin ko po ang 1 Samuel 17 verse 23. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine." Kasi nga takot lahat sila, kahit si Saul. Bakit hindi siya po ang hari? Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Verse 32. I'll be the one to fight him. Ano ba ang ipinagyayabang ni David? Meron ba siyang ipinagyayabang? Wala naman. Ang alam niya, ang pagtitiwala niya sa Diyos. Alam niya, meron siyang pangahawakan doon sa mga experiences niya in the past. That the God whom He serves ay tinulungan siya doon sa mga leon at sa mga oso. Tinulungan siya ng Diyos. Mapanghahawakan niya ang experience na yon. Mapanghahawakan niya ang katapatan ng Diyos sa kanya. Ang sabi niya, "The Lord will give this Philistine in my hand." Ano po? Hindi ba't ano po yon? Exploit yon? Yun po ay daring feat. Ano po? Yun po ay heroic deed of achievement. A bold act. But we can only have bold act ano po kung tayo ay mayroong tiwala sa Diyos. We can never move kung wala po ang pananampalataya natin sa Diyos. Mayroong basihan po si David. Tinulungan na ako ng Diyos sa nakaraan, tutulungan ako ng Diyos. Patutuo nga po niya yun kay Saul eh. Siguro doon sa kanyang pagiging, kasi si David po, mga nasa 17. Teenager. Hindi naman siya batang-bata, pero mga nasa teenager po siya. Ang sabi po ay mga nasa 17. Siguro na doon yung excitement niya. Ako po ang lalaban dyan. Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. A bold and a daring act. Halimbawa pa po ng mga lingkod ng Diyos who took action, si Elijah po. Si Elijah po, siya po hinahanap po ni King Ahab for the last 3.5 years. Pagkatapos po, nagpakita siya. Pagkatapos ng 3.5 years, and he challenged Ahab. At pinatawag po yung 450 prophets of Baal. Makikita po natin sa 1 Samuel chapter 18. Challenge niya kung sino ang makapagpapababa ng apoy mula sa langit. Ang kanyang Diyos, ang Diyos. Biruin mo po yon. Meron na ba siyang experience na nagpababa ng apoy ang Diyos mula sa langit? Wala pa. Pero alam niya, ang Diyos ay tumutugon sa kanyang mga panalangin. Because for 3.5 years, God commanded him na siya ay manalangin na hindi uulan and it did not rain for 3.5 years. And when he prayed, pagkatapos po nito, when he prayed, nauulan, umulan. It's as His command. Kung uulan o hindi. Siyempre, sinabi ng Diyos sa kanya yun. It's a bold and a daring act. Nung pong si Elijah, inamon niya yung mga 450 prophets.
of Baal. Aba, yung mga prophets na ito, sila ay pumayag. Nagtitiwala din sila kay Baal. Na si Baal pwedeng magpababa ng apoy mula sa langit. Nung araw po yun, sabi ni Elijah, mauna kayo. Nauna magbuhat umaga na dumating ang pananghalian. Ang tanghaling tapat, ang sabi po ni Elijah, lakasan ninyo. Baka natutulog si Baal. Sumigaw naman sila. Sinugata ng kanilang mga sarili, tulo ng dugo nila. Walang Baal na tumugon sa kanila, napagod sila sa kakasayaw, sa kakasigaw. Walang Baal ng tumugon ng apoy mula sa langit. Ang sabi po ni Elijah, tapos na ba kayo? Ako naman, Brad. Ako po'y naniniwala na nung panahon na yon, scarce po ang tubig. Because for 3.5 years, walang ulan. Nagpakuha siya ng tubig. Para ibuhos po doon sa offering or doon sa sacrifice. Sabi niya, dagdagan pa ninyo. Hanggang mag-umapa po yung tubig doon sa sacrifice. At siya po ay nanalangin, Panginoon, patunayan mong ikaw ang Diyos. Pagkatapos po manalangin, bumaba ang apoy. Tinupok ang sacrifice. A bold act. Kasama ang pananampalataya. It's a bold act. Ang mga disipulo po, they have given their lives for the cause of Jesus Christ. At ang sabi po ng Acts ay, they have turned the world upside down. At ang sabi po ng Acts, they have filled the world with the teaching of Jesus Christ. Ang mga disciples po, ang mga nauna po sa atin. Hindi po ba't bold and daring act yon? To fill our community with the teachings of the Lord, to turn the world upside down. Na ang sinasabi po ng Biblia na ang mga tao na papunta doon sa kapahamakan ay habulin natin, we snatch them out of the fire. Ang kagaya po ng sinasabi po ng Jude. Take action. Ang ating buhay mananampalataya po ay hindi lamang sa loob ng church po. We have families, loved ones, na hindi pa po nananampalataya kay Jesus. Parati ko pong binabanggit, do not assume that they are believers. Do not assume na sila po ay mananampalataya kahit mabuti po sila sa atin, kahit sila ay hindi nila tayo, hindi sila kumakalaban sa atin. But we need to know. We need to be sure that they are believers, followers, and they have given their lives to Christ.
Maybe that is the thing or act na pwede po natin gawin ngayon. Maybe that would be the bold and daring act na gagawin natin in our time. Maybe that will be our exploit for them to hear the message of Jesus Christ. A message of love and a message of salvation. What bold or daring feat are we to do in our time for the Lord? Ano kaya ang gagawin po natin? Malapit niya mo pong datang yung Lord. In katutuan, we are in the last of the last days po. Kung ang Panginoon, kung nag-umpisa po ang last days, nung ang Panginoon ay dumating, namuhay dito, mag-resurrect po, nagbalik sa langit. Kung yun po ang umpisa ng last days, more than 2,000 years na po yun. Kung last days yun nun, edi last of the last days ngayon. What bold or daring act or feat are we to do in our time for the Lord? Hindi po tayo gagawa ng daring or bold act just for the sake of ourselves. No. Gagawin po natin yon to bring glory and honor to God and for people to hear and know Jesus Christ. We must align ourselves with the will of God. Ano po ang kalooban ng Diyos? That we go and make disciples to share Jesus Christ. At hikayatin ang mga tao, mga malalapit sa atin na manampalataya sila sa Panginoong Jesus. The disciples have given their lives para po sa gawaing ito. Ano po? They have sacrificed their lives doon po sa action na yun. Let us take action. Huwag po tayong mahiya na ipag-pray sila. Gawin nating ibahagi ang Panginoon. Let us take action and fill our world with the teachings of the Lord. Amen. Sina Peter po, sabi ng mga ano sa kanila, ang mga Pharisees, religious leaders, ang sabi po, pinatawag sila no? Tapos kinulong, tapos walang maikaso. Nung palalabasin na po sila, ano pong sabi ng mga religious leaders sa kanila? Sabi nila, they gave a stern warning. Doon po sa mga, kina Peter, ang sabi po ng mga religious leaders, huwag na kayong mangangaral sa pangalang yan. Kung hindi, masasaktan ka. Physical, dadakpin sila, ikukulong sila. Ano pong sabi ni Peter? Sabi niya, kayo ang mag-judge. Kayong mag-judge. Sino ang dapat sundin? Ang Diyos o ang tao?
Napigilan po ba sila? Hindi. Ano po? Let us take action. Yun po ang gagawin natin. Amen. To fill our world with the teachings of the Lord. Iyan po, ganyan po tayo mamumuhay. We stand firm on our faith. Ano po, alam nila ang ating pananampalataya. Tayo po ay magsasalita patungkol sa pag-ibig ng Diyos, patungkol sa katuroan ng salita ng Diyos. In the midst of this wicked and ungodly generation. Let us turn the world upside down. Amen. Because we know that our labor in the Lord is not in vain. Tinatawag po tayo ng Diyos na humakbang tayo sa pananampalataya. Let us take bold steps in our service for Jesus. Nahamon tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, kung maraming tao po, mga hindi naniniwala sa Diyos, matapang magsalita laban sa Diyos, at sinasabi nila ang kanilang pagkapuot sa Diyos. Marami po bang ganyan? Ay, mayroon tayong makikita mga ganyan. Hindi na po sila, wala silang mga reservation, ng pagsasalita laban sa Diyos, laban sa Biblia. Walang pakundangan po yan. Tayo. Ano po ang bold steps na gagawin po natin? To honor God. We must take bold steps. At kayo po ang may nakakaalam nun. What bold steps can we make in our service for Jesus? Let us act in faith. Amen. Let us trust God that He will use our lives for His glory. Balikan ko po yung, marami nga, yung ang ginagawa po nila ay matapang silang magsalita ng mga laban sa Diyos, mga panlalait sa Diyos. We use our lives for His glory. The world needs the Savior. The world needs the Savior. Ibahagi po natin si Jesus. Ang sabi po sa Jude chapter 1, verse 23, snatch them out of the fire. Tayo po'y binigyan ng Diyos ng utos. Ano po? We can still snatch them out of the fire. Share Jesus. Share the goodness of Jesus. Share the love of Jesus. Share the salvation that is in Jesus. Ano po? Because there is judgment. There is judgment. Amen. Let's all stand. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Pinupuri ka namin ng Panginoon. Sa'yo, ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Amen. Ikaing Diyos, wala kang kalupa, Ginoo. Makapangyarihan king gana. Salamat po, O Diyos, king pribilehiyo. Nakilala da kayo, Ginoong Diyos. Inglangin mi, naging ganaganang panahon natin kami pa. Pag nasan mi, Ginoong Diyos, nakilala da kayo. Turwanan mo kami, Ginoong Diyos. Natikdo kami, Ginoo, kaya kami kasalpantayanan. Manangan kami, kaya kang amano, Ginoong Diyos. Uling maniwala kami, karin, mipasiknangan kami, Ginoong Diyos. Maging matibe kami, Ginoong Diyos. At potang matibe kami, Ginoong Diyos. Magnasa, Ginoo, na lalo da kang akilala, Ginoong Diyos, maglingkod kami. We pray that we take action. We pray that we will do exploits for you, for the glory of your name. Panginoon, ikaw ang maglagay sa aming mga puso ngayong araw. What bold or daring action na gagawin po namin for the glory of your name. For the salvation of many. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, upang mapalakas ang pananampalataya ng aming mga kapatid. Upang ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, ay ipagtiwala nila ang kanilang buhay at makaranas, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong pagliligtas. We pray that we will be committed Panginoon, upang umakbang sa pananampalataya. To be bold in our faith and to share Jesus Christ. Salamat po. Salamat po. Inihalay namin ang aming mga buhay, Panginoon. Gamitin mo nga po ang mga ito so that you will be glorified, so that you will be honored, so that you will be worshipped. Hallelujah. Salamat po. Lord, ang inyo pong mga anak na naririto, pagpalain mo sila, maranasan po nila ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone.